YDCFM da sa Visayas State University. Okay, mayong hapon ni mo diha, Glody. Mayong hapon po diha sa Baybay City. Palihog na lang sad pag paila-ila no sa atong tinahod nga bisita para karong nga hapon. Yes, Roel, mayong hapon sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte. Ug mayong hapon Visayas State University, mayong hapon Baybay City. Og sa atong mga suking tigpaminaw gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong hapon og welcome ning atong tulmonon ang Tech Talk. Og sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayunda ang inyong makauban ning atong tulmonon karong hapon ang Tech Talk. Og karong hapon ang mga higala, lain na usab nga eksperto ang atong makauban gikan sa laing departamento sa Visayas State University. Karong hapon natong makauban si Mr. Anthony Christian Y. Conde, part-time instructor sa Department of Animal Science sa VSU, aron hisgutan ang mahitungod sa gikan sa uma padulong sa lamesa ang proseso sa itlog sa itik. Okay. Sir, mayong hapon, sir. Maayong hapon na sab sir og ang Sir Roel Bugnos og sa ato ang suking tigpaminaw ninyo atong programa sa DYDC 104.7. Maayong hapon sa makausab. Okay. So, sir, kining atong topic karon nga gikan sa uma padulong sa lamesa ang proseso sa itlog sa itik. Sa production stage, sir, nabay klase sa itik nga pwede lang mangitlog o tanan na siyang klase sa itik? Actually, ang kining production sa itik, doon na gilangkuban ni siya og tulo ka klase or lahi sa itik. Kung mingon tag itik, doon na tayong mga terminology nga ginagamit niini. Kung itik, mo ni siya ang native duck, no? Natay bibi, ginatawag nga bibi, mo ni siya usual nga mga Muscovy duck, intended only for meat production. No, naputay gitawag nga general term mao ang pato. No, mo nay kasagaran ginagamit isip nga terminology sa mga tao. Kung makakita sila duck, they called it pato, bibi, or itik. Pero the way how we classify these ducks, no, nada ni siya yung mga tagsa-tagsa nga mga classification, no? Sama pa sa kung gingon ganina, kung mingon tag itik, mo ni siya ang mga native ducks, no? Unsa man ning kasagaran ng mga native ducks? We have mallard ducks, no? Kung mingon tag mallard ducks, daghan na kani siya mga klase karon, no? Aduna tay itik, itik itim, itik kayumanggi, no? Which is mo na gina-develop karon sa to ang nasod. Kung mingon pud tag bibi, usual nga common nga breed ani mo ning gitawag as Muscovy, or kung sa scientific name pa mo nang gitawag nga Cairana muscata. Now, ang intended ni siya for meat production. Kung mingon po tag pato, mo na siya ginagamit as the general term or common term, especially sa pag-identify nato sa usa ka duck or itik. Ang ako nahibawan nga bibi, sir, mas gamay na siya, no? O unsa bay kuan aning sa bibi, mas gamay or sa pato, unsa yung mga characteristic niya, sir, sa yung sa physical niya? Kung sa physical appearances or sa body condition score or sa scoring sa itik or pato, mas dako ang pato, mas dako ang bibi kay usual ang mga bibi mao ni sila ang for meat production. But for itik, they are intended only for egg production, no? Manang kung makumpara nato duha, mas dako ang bibi kumpara usual sa itik. So ang para sa itlog, sir, asa man ang mas kuan? Kung ang sa itlog, sir, mas common ginagamit ang itik, no? Mo ni ato ang mga native ducks. So kung sa itlog lang atong basihan, which is related sa to ang topic karon nga mao ang proseso sa itlog sa itik. Kung mingon tag itlog sa itik, usa ni siya ka produkto nga gikan sa kanang fertilized or fertile nga egg gikan sa usa ka itik, no? Which is kung atong
sa tawag ni ma-identify ang usa ka itlog composed na siya sa usa ka shell, albumen or shell gland or ang bagal. Kung imong kitaon kining itlog sa itik gilumluman ni siya sulod sa 28 ka adlaw. So dili lang ni siya magbase sa 28 ka adlaw kay magbase pud ni siya sa nagkadaiyang lahi sa itik, no. Kung ako pud ni ma-share sa inyo ha, ang mga lahi sa itik, doon na tay Peking duck, no. Doon na tay Muscovy duck, doon na po tay Mallard duck, doon na po tay Khaki Campbell. Kung kini nga mga duck, kung atong makita, lahi-lahi po ni silang incubation period. No, kung mayroon tag incubation period adlaw sa paglumlum ba, pila ka adlaw nga gilumluman. Kung mayroon tag Peking duck, dagan lang ni siya sulod og 28 ka adlaw. Kung mayroon pa tag Muscovy duck or ang bebe, mudagan ni siya 35 days, no, manang sa akong gingon pa ganina, mas dagko ni sila size compare sa itik. Kumingon po tag Mallard duck, which is mo ni siya ang good for egg production, mudagan ni siya 26 to 28 days. Same also with the Khaki Campbell, no? Para at least dili mo maglibog unsa man din ni kalahian sa Muscovy ug unsa man din ni kalahian sa kining Mallard ducks or kining mga itik, common nga mga itik. Kung timaylan sa Muscovy duck, no, kabantay mo anak kung makita ninyo ang kining duck nga dunay karangkol, color pula sa dapit siyang ilong, no? Mao na siya timailhan nga Muscovy na siya, no? Sometimes ako nang ginagamit nga term sa mga estudyante as ugly duckling para dali ra mahinumduman sila una-una, no? Kay usa man ni ka mga timailhan nga mga terminology, especially sa karangkols niya nga babaw dapit sa iyahang beak. So mao ni siya magbase ang breed based sa iya pong incubation period. So kung mayroon pa tag itlog sa itik na natay mga common, no, common nga pagproseso sa produkto ug paggamit sa itlog sa itik. Kasagaran nato na baluan, morning balot, no, which is common karon, no, labi na kung ting alas 5, ting alas 6 na mo sulod na ganing kagabion, mo plastada dai ng mga nagdalag ice bucket, no, nga dalan lag mga lingkuranan nga gagmay. Fights na. So unsa do na patay na lain pay proseso sa itlog sa itik, which is mao na siya alternative food or snack, no, mao na ang salted egg, no. Do na pud tay century egg. So kung kaning tulo mao ning mga common or mga usual or mga delicacies nga ginagamit karon sa mga Pinoy, no, particularly sa pag-process og itlog sa itik. So nakanindot nini kay kining proseso sa itlog sa itik mahibaluan pud nato dere unsay mga pamaagi, no, unsay proseso, unsa man pagbuhat, especially kung nata nini nga production. Una kung misgo tag balot, no, usa ni siya ka incubated duck egg, no, nga dunay 16 santo 18 ka adlaw nga embryo. Kaumanan na, lutuon na siya, pinagi sa pagpabukal, sulod og mga 20 to 30 ka minutos. Nga, resulta na din na siya sa kalamian nga pagkaon. Nga, napoy uban, mga na, kung naibalot, na jud po na Pinoy. No? Naiuban nga, dili gusto mo kaon og balot, pero kusog mo kaon og Pinoy. Unsa may nakalahian na nila. Ang kaning Pinoy, usa na siya ka byproduct, no, gikan sa balot. Nga, diin, may baluan na to na, kung iagi na to og kandling. Now, usual na to may baluan kung kini nga Pinoy, kani nga itlog sa itik is makonsidera na to isip Pinoy kung gunad pag ikapito hantod ika-11 nga adlaw gikan sa pagkandling or pagbutang sa itlog diha sa usa ka kahon nga dunay yellow nga bulb o kitaon o ibutang ang lubot or ang tip or ang bat sa egg aron ma-identify kung doon na ba embryonic development, no, sa kanang itlog. Kung wala gani, kung dira pa lang gunad pa lang sa day 1 candling o second candling, aduna nay kanang failure or death sa embryo, diha na makonsiderar as Pinoy. No, so mo na siya atong mga proseso sa pagbuhat og balot og kanang Pinoy nga gikan sa itlog sa itik. Ang nakanindot po daning balot og kining Pinoy kay kung ikumpara nato sa manok, no, kung atong kita nung sa may makuha nato ani nga kuan nga nang sustansya kung misgo tag itlog sa itik. Kung usahay ang uban tawo ludon, no, nay uban dili gusto mo kaon og balot kay tungod lagi dunay piso sa sulod, no, dunay itik sa sulod.
Pero nasayod ba mo nga ang kaning itlog sa itik usa sa pinakamasustansya nga pagkaon, no? Nga diin kung atong ikumparar mas double pa ni siya kaysa itlog sa manok, no? Doon natin makuha diya nga protina, even kanang fats and calories, no? Nga dili man ni siya ingon bad or naay pikto sa tong panglawas, kundi kining fat and calories magbase pod ni siya sa kadakon pod sa iyang yelo sa itlog o kanang yolk, no? I-compare nato sa manok ang nutrient composition sa fats and calories sa manok is mudagan lag og 9.5 to 10 grams, but for duck eggs mudagan siya mga 13 to 14 grams. Mao ni nakanindot pod niya. Kung mingon putag bahin sa protina, kung ang sa manok, itlog sa manok mudagan lamang og 6 ka gramo sa usa ka itlog, pero diri sa itlog sa itik mudagan siya 9 gramo, no? Mo ni nakanindot pod sa itlog sa itik. Mo nang dagan karon sa mga Pinoy nga nahumali na sa ingini nga produkto, no? Kay tungod dali og masustansya, no? Isip alternative na pagkaon sa itlog sa manok. So unsaon man pagbuhat aning balot, no? Dunay duha ka pamaagi sa pagbuhat nining balot, no? Una mao ang traditional method, o ikaduha mao ni siya ang modernized method or modern method. Kung may tag traditional method, mao ni siyang gitawag nga tuong, no? Tuong or tuungan, gibutang siya sa tuungan. Unsa may porma niini? Kining tuungan usa ni siya ka box, no? Sud ni siya usa ka box niya. Dunay mga bangag diana. So sulod ang mga bangag, gipangbutang dito ang mga basket, no? Mga basket nga butanganan sa itlog sa itik. Mao ni siya gitawag as natural incubator, no? Sulod nining dako nga kahon diha, gibutangan ni siya og panit sa rice or panit sa humay or palay, no? Kaning panit or gitawag nila, nang tanaw ko na ganina sa Bisaya ni gitawag nila tipasi, no? Pero sa Bisaya po dani gitawag ni siya as kanang panit sa humay. Kanang nga panit sa humay nahimo na siyang source of heat. Ano man gipamaagi nga lutoon ang kining panit sa humay sulod sa kaha. Inito na siya, nya ikaw mag-init niya ng humay, ibutang na siya dito sa kahon. Dito na siya ibutang sa tuungan. Nya katong nay mga basket nga gipangbutang didto nga diin aron makategorize ang itlog base sa edad, mao toy mahimo nilang source of heat. No, usual nga gina-maintain ani nga temperature for around 42 degrees Celsius aron ma-maintain aron mahimong mo-develop ang embryo within 16 to 18 days. Dili na siya magamit og kuryente, no? Mo nang nagsalig lang ni siya sa kainiton sa panit sa humay, no? Mo ni nakanindot po dani kay gikinahanglan po niyang pagmintinar ani nga pamaagi sa pagtuong, no? So aron ma-picture out nato unsay porma ning tuong, sama pa sa kong gingon ganina, gibutang na siya usa ka basket nya. Every basket sulod ana niya mo more than gyud na siya 90 to 110 eggs, no? Nya isud na siya kanang net. Kung man na nagsunog net, tabunan din siya panapton. Nya sulod na ng panapton, napalibutan ng mga basket og mga tipasi or panit sa humay. Nya kanang panit sa humay mo na ang giluto, no? Mo na mag-serve nila as a source of heat. So sulod kung moabot mo tungtong nag-11 kaadlaw, mo na ang day 1, first candling, dira na nato makita kung aduna bay development sa embryo. So kini nga stage diri nato mailhan kung aduna bay improvement or development, sama pa sa kung ganina ang embryo. Ikaduhang follow-up ani mo ni ang sa day 17. Mo ni siya ang day 2 sa stage nga makita nato nga dunay development sa embryo. So kini nga candling usa ni kapamagi aron mailhan nato kung ang itlog fertile ba or infertile, no? Manang kung mingon tag fertile sulod sa 16 santo 18 kadlaw mo ni ginahimo nga balot, no? Mana makabantay mo mga tanang mga tindera mingon pila man ka day sir, 16 ka wapi piso, 17 o 18 o mingon tag day 16 o pa piso para pag-abli na buot gaman. no?
Nya napoy mo uba napoy morning sa Pinoy pod morning mga infertile egg. Kung tag infertile egg morning from first og second handling wala gani nakita nga mga embryonic development, so man ni siyang gikonsiderar as Pinoy, no? So mato ka ganina kung nahisgot mo to siya ang traditional method. No napoy laing method aron pag himo og balot, no man ni ginatawag as electronic incubator. So kung yung electronic incubator, by using incubator itself, no? Adunay gitago na adunay gibutang di ang setter nga diin mao na butanganan sa mga itlog. So sa unang adlaw hantod sa moabot og 16 hantod 18 ka adlaw nga diin mao na adlaw sa paglumlum. Nya ang nakakuti lang aning kuan kaning electric incubator kay do na kay i-maintain nga temperature, which is automatic naman na siya, no, given sa incubator. Og napog kay right percentage sa humidity, no, gunad sa day 1 hangtod sa day 14 nya mo increase na siya for around 70 to 75% gikan sa 15 hangtod 18 ka adlaw. So mao po yung naka crucial po daning electronic incubator kay ngano kinahanglan ato ni siyang lisuon kalima sa usa ka adlaw. No, nay uban incubator or kanang giingon nila DIY incubator nga kinahanglan pagyud og pag-monitor, pag-facilitate, no, especially sa pag-turn sa egg. Napay uban incubator nga automatic na mo ana na lang ang ilang setter, no? Unsa may kanang importansya nganong dapat man nato iliso ang itlog. Kay kung di man gud nato iliso ang itlog na may tabo nga sticking, no, motapot siya sa certain area nga diin mo na makakos og mortality. No, kung di nato siya ma-turn, di nato siya maliso, di nato siya maana ang porma, so nay posibilidad nga mamatay imong itlog. No, aron ang purpose man gud nganong i-turn ang itlog 3 to 5 times a day aron ma-equally distribute ang nutrients nga gikinahanglan sa yolk. So, mo na siya ang sa electric incubator. No? So, balot pa lang to, no? Og Pinoy pa lang to. So, napapoy laing proseso sa itlog sa itik. So, kabalo ko nga common kanina to, mo ning tawag nga itlog maalat. No? Kung mingon tawag itlog maalat, common kani siya kay ngano ginabaligya na pud ni siya sa mga market, no? So, kasagaran dunay color nga puti, do na poy gi-applyan pod og kanang coloring, no? Nga common na to kanang color pink. So, unsa man mo pagbuhat sa itlog maalat? Doon na po tayo duha ka pamaagi or duha ka method, no, sa pagbuhat og itlog maalat. Doon na tayo clay salt method, no? Unsa may clay salt method? Gikan ni sa yuta, no? Usual common nga ginagamit nila kabantay mo ng mga pungtod sa mga termites or sa mga hulmigas. Mao na ilang ginagamit, no, isip himuon nilang lapok or clay. Og doon na po tayo very kanang household way sa pagbuhat sa household scheme sa pagbuhat sa kaning itlog maalat. Mo na gitawag nga brine solution or by dissolving the salt through hot water, no? So kung sa pamagi pa lang sa clay salted egg, ang ginagamit nila sama pa sa gingon ganina magamit og lapok, no, ibutang lang didto sa saktong temperatura og didto ma-maintain ang temperatura pod sa itlog sa itik. So usual ani gina-check ni siya 2 times or 3 times, no, at least mahibaluan nato kung aduna ba nahitabo nga development. So kuti pod ni siya kay ngano man moagi panig pagpabukal, no, pagluto, even sa pagbutang sa saktong temperatura or lugar or luna sa kaninga clay salted egg kumpara sa kining paghimo og salted egg gikan sa brine solution. So kining brine solution dali ra ni siya pagbuhat. Actually bago lang ni naman gibuhat sa mga estudyante, mga diin nalingaw pud ni sila kay nagpalit sila kuan itlog sa itik, no, usa ka tray nya adunay gi-provide nga tulo ka ratio, tulo ka treatment, no? Na una is 1:1, 1:2, 1:3. So maintain didto ang 1 nga mao constant na dito mao ang tubig, no? Ang asin. Then ang changes didto mao ang katong 1, 2 ug 3 ang kadaganon sa tubig. So magbase pod ni siya sa container nga tong ginagamit, no? Usual kasagaran natong
mahimong ratio or amount sa pag-apply, no, kung naduna kay usa ka litro nga kuan baron kanang soft drinks or wala na nagamit nga kuan, pwede ka mo butang diha og balig 200 to 250 grams of asin. So unsa man ay pagbuhat, butang ba ni nato diretso sa usa ka litro? Ang buhaton nato ani ato ning patunawon, no? So ang pagpatunaw niini magpabukal kag tubig, no? Sulod magpainit kag tubig, butang nimo ditong ang asin. Once nga mo sugod nagbukal, that's the time pagno na pud nimo ang kalayo. Nya imong buhaton na imo na lang i-stir, no, up until nga gagmay na ang mga coarse salt, no? So mo na siya ang ginabuhat nya ikahuman nimo ana, ibutang din nimo siya sa container. Usual ginagamit ana kanang mga plastic containers or mga jars, no? Nya ang importante kailangan masubmerge yun sila, no? Dili lang ang lower part niya, ang half part wala, kailangan it will be totally submerged. So usual ani ginabuhat aron mahimo siyang masubmerge sila, magbutang og plastic ang uba, magbutang og tubig sa plastic, ang uban niya ibutang nila babaw sa ilahang jar, no, aron mo soak jud siya, aron mo submerge jud siya. Kay kung may tabo nga maglutaw sila, dili gingon pa dili actually distributed ang ratio nga imong gi-provide ana nga salted egg, no? Manang nakanindot po na ning salted egg kaya doon na tayo nagkadaiyang pamaagi sa pagluto, no? Pwede ta mohimog salted egg salad, pwede po ta mohimog kanang mga rice dishes nga mga salted egg or even kanang salted egg soup, no? Usually ani ang kunang baluan ginahimo ron ni siya isip snack, no, sa mga estudyante or even sa mga mga nagdali sa trabaho, no, tungod kay lami og taas og sustansya, no? So another way sa pag-process sa itlog sa itik is natay ginatawag nga century egg, no? Century egg very common kay ni siya nga ginabuhat, pero uban maglibog nganong century man, no, basin 1,000 of years pa ni siya gi store dili, no? Kining century egg or gingon pa dira nga kanang niagi nagpila ka tuig nga gi-store, kuha lang ni siya kanang mura siya agnay lang ni siya, no? Pero ang pag-store gud ani mudagan ra jud ni siya 30 ka adlaw, no? 30 days ra ni siya nga gina-store. So unsa may mga sangkap nga ginasagol niini, no? Aduna tay mga sangkap nga ginasagol niini nga diin gituslo ni siya uban ginasagulan og kanang mga kolonon, mga yutang kolonon or asin or even abo uban pang mga sangkap, no, nga nag-agi og chemical nga mga pagbag-o og nga nag-usab sa color sa itlog. Mo nang resulta ni siya nga ang porma niya mura siya gel-like structure, no, nga naikakaon ninyo nga jelly na kay siya nya creamy dark green or even ang egg yolk niya mo na siya color nga mahimong porma, no? Kay tungod unsa day pamaagi sa pagproseso sa century egg, no? Ang buhaton dili ra ingon layo pod sa pagbuhat og salted egg. Ang ginabuhat niini is mag-dissolve kag 72 grams of asin, sagulan nimo 42 grams depende sa inyong ratio or depende sa imong formulation bahin sa imong gigamit pod nga i-store nimo. Then after that one, no, is butang nimo sa usa ka litro nga tubig, no, isagol nimo diha once nga mat-dissolve na once nga moabot nga mabugnaw na, that's the time diha na po nato lutuon, no? Manang uban ihumol nila na nga itlog ngadto sa usa ka solution sulod sa 30 ka adlaw, no? Nya ikaw man ana panigurduon jud nato nga ma-maintain nato ang kining century egg in a right temperature, no, modagan og 28 degrees Celsius. So unsa may dapat mga butang nga makapausab sa temperatura, no, kanang usahay di nato mabantayan walay sakto, no, nga kabutngan, especially kung atong area is nasa bantang kay init, no, ang sakto jud ani na jud siya sa room temp nga ma-maintain nato sulod sa 28 hangtod 30 ka adlaw. So mao ning mga proseso sa pagbuhat og itlog sa itik. I know common kay nato especially sa mga farmers nato diha sa mga mamalot, no, tigbaligyag balot ug mamalutay
no, mo ni nasa lay mga idea ani, mo ning mga nahibaloan nila niini sa unsay pamaagi o unsay proseso sa pagbuhat og balot, salted egg og century egg. So bahin sa ko ang napaabot ug napaambit nga diskusyon bahin nining proseso sa itlog sa itik. Daghan pagud tay mahibaloan no kay tungod kining itlog sa itik usahay di nato ni matagag pagtagad tungod kay mag-imagine ta luod no dili kayo nato usual nga ginakaon or common ginakaon pero kung once nga matry nato ning itlog sa itik usa din ni siya sa pinakataas pong sustansya nga atong madawatan gikan sa itlog sa itik. Wow, nindot kayo ito nga ko ano. Sa mga nagplano pa lang ha, nga musulod sa dingan nga ko ano, nga business sa, labi na pag-abot sa itlog sa itik. Pwede ba ning kuan, sir, ka ng itlog sa itik? Nahisgutan naman nato ang salted egg, balot, o katong century. Pwede ba siya sa omelette or ka nang mag-prito ka? Or scrambled or sunny side up? Kaya wala pa magkugto ka suway pod. Yes sir, usually sama pa sa gingon ganina, doon natay ma-identify no kung gikan sa first o second candling patay nag-infertile na ganing itlog, pwede na to mahimong scramble egg no. Pero motong kung ang kanang gani nga itlog is doon na gani nahitabo nga embryonic development, dinagod nato siya ma-consider as scrambled egg. Dinagod siya to siya pwede kay ngano man na may buhi dito nga piso ni develop no. So usual pwede niya nato siya mahimog scrambled egg sa katong mga infertile. Sa sorting pa lang dapat makita na dito sir no. Yes sir. Dira pa lang gunad pa lang makategorize na nato kung pila na ni ka days ug aron masort nato kung kini fertile ba or infertile. So nindot sad kay itong ganina no katong sa basket lang nga hasta tong sa electronic ba tong nga kuan Yes sir. para dili kana mas kung dinaghalang imong pagabuhaton mas nindot siya dili na siya kinahanglan nga lumluman pa no. Yes sir, kay naka-advantage po daning tuong method kay 100 to 150 ka itlog ang ma-accommodate ani malumluman. Pinagi po sa kadakon po sa basket. Ug kani pong electric incubator more than po ni siya, modagan po ni siya 200 to 250 eggs ang iyang ma-incubate. Mo ni naka-advantage compare sa kanang paglumlum lang sa inahan. Sa inahan. So pwede na siya pag pangitlog kuhaon dayon and then dito na ibutang. Yes sir. So nindot kaya na siya mga higala no. Sa ako sang kuan diya sa Radyo Pilipinas sugod na ba mo'y kuan Ruel? Okay, so maayong hapon. Good afternoon ni Sir Christian. Kini jud si Sir Christian may nagpamatuod nga tiguwang na jud ko kay advisor nila siya may way back murag sa batong tuig 10 years murag more or less no 10 years ago. So good to see ni Sir Christian Conde nga atong instructor sa DAS. Sir Christian, pangutan na lang kay musta ba ang unsa may diferensya ani kay kaming mga lumad nga mga konsumidor usually ang amo jung ang among naandan ba nga i-konsumo nga itlog is manok man no. So unsa man nagawa sa imong gingon kaganina nga daghan man siya og bitamina, unsa pa man sa imong ibalo unsa pa may mga dugang pa nga mga maayong benepisyo pa sa itlog sa itik as far as consumption sa kining mga like susama nato nga mga mo consumer, regular consumer sa itlog. Ang nakanindot po na ning itlog sa itik sir ko sama pa sa kugingon ganina taas ni siya especially sa nutrient composition nini no. Kung i-compare nimo ang sa duck egg ug chicken egg modagan lang gyud siya kung in terms sa protein modagan lang gyud siya mga 6 to 7 grams kung sa manok niya, kung sa itik lang modagan siya mga 9 to 10 grams. So ang usa lang sa disadvantage nining itlog sa itik kay karon wala na ginabaligya for consumption kundi gina-convert siya into balot production no. Manang kasagaran po diya nga area nihit na kayo ni siya ginabaligya karon kay tungod kay ang mga mamaluta ilang target is intended only for balot production. Pero sa likod din ni ini day kung aduna tay kung palitan aduna tay plano magbuhi og itik no, especially sa mga egg type ducks, pwede nato ni mahimo pod nga pangkonsumo
no? Pero kung atong kitaon sa production pa lang daan, nihit na kayong itlog karon sa itik. Sama pa sa una dunggan pag niagi kay nakakaon po og balot, kasagaran angkat nila niining itlog sa itik kay gikan pa sa sa layong dapit, no? Napoy uban maangkat pa sila Samar, maangkat pa sila kuan kanang Luzon para lang makapalit niini kay knowing ang usa ka itlog ani mo dagan na ganig 30, no? Manang usapod sa dili pod siya kanang convenient pod ba, especially sa mga consumers kay sa usa ka itlog pa lang ani ang kantidad pa lang modagan siya 30 or 40, I don't know but mato ko nadunggan last time, pero ang itlog karon modagan na malag 10, no? Paspas ra kayo usa pod sa mga kuan pod kaning common natong nganong mas convenient ang itlog sa manok compare sa itlog sa itik kay ang itlog sa manok dali ra kay sila makaproduce, no? Especially for layers, no? Compare sa duck eggs, although doon na pay pila ka days before nila ma-incubate ang before nila ma-produce ang itlog, but for layers dali ra kay makaproduce, no? Manang dali pod kayo especially sa mga konsumador nato, no, nga makapalit niya na compare sa itlog sa itik nga nihit kayo. Okay. So, murag challenge po di ay somehow no ang supply sa niining itlog sa itik. And diha ba sa inyong bahin sa DAS, naga-advocate ba pud mo ana og kining egg production sa kining itik kay we can see the demand, no? Daghan man ang nanginahanglan and medyo taas-taas ang presyo. And how about siguro in the future we can produce kining enough amount nga medyo mo stabilize ang presyo niya na and ma-entice pod ning atong mga farmers to venture into kining pagbuhi og itik nga itlog or unsa pa man diha kay ginahanglan man siya, no? And aron pod nga mo stable pod ang presyo niya na. Actually sa animal science dunay ginahimo as part of extension project, no, nga diin ni sulod mig mga nagadaiyang mga asosasyon, especially pag niaging bulan sa Pebrero nagkandak mi didto og seminar bahin sa raising ducks and egg processing. So nindot didto kay ang mga farmers natabangan namo unsa kanindot ang kini nga production og unsa kanindot ang pagbuhi og itik ug unsa ilang maginansya nini nya dito gitudlo namo nga pinagi nini nga mga itik, no, maka-income sila sa ingani pod nga kwarta nga kinahanglanon nila, knowing although ubos ang supply sa itlog sa itik pero demand kay ni siya especially sa ato ang season karon, no? So mao pod ni kay ang pinaka kuan pod diri ang area nga dapat i-consider at the same time ang kining itik pod, no, kay common man gud nga ginagamit diri ang kining native ducks maning itik Pinas, gitawag itik Pinas, itik kayo manggi, no, do na pay mga nagkadaiyang mga klase nga mga native ducks nga ginagamit para sa paghimo og balot. So mo ni among ginabuhat karon sa Department of Animal Science ni nakig-partnership mi og mga kuan ni sulod mig mga municipalities, even mga cities aron ang mga farmers matagan og idea, no, aron sila mo venture sila niini nga duck production or even egg production. So even mao pud may among buhaton pod sa karon umaabot, mag-advertise na lang pud ko karon umaabot nga April 27 adunay pahigayon nga Farmer Fields Day, na adunay simultaneous seminar sessions. Usa dito sa session ang may isgutan bahin sa pagbuhi og itik og ang egg processing. So nindot ni siya kay makasabot ang mga farmers unsay bahin pa lang sa management up until sa processing, no, gikan sa uma hantod sa lamisa sa mapaganina sa title, no. So nindot dito kay kini nindot ning opportunity nga mga farmers mahatagan og idea ba nga ato na kog ingani ning balot o na kog ingani rin, pero pinaagi nini nga sessions makasabot sila unsa ka importante o unsa ka langdon ang kining duck production. Yeah, kay lagi importante nga siguro ma-explore sad nga market lagi kay given sa imo nang gi-mention ka ganina nga kagamay sa supply and the demand is very high, no? So I think it's high time nga ngatong mga farmers diri sa
like diri sa Leyte ug Southern Leyte siguro would explore that possibility. Sir, last na lang before na to i-turn over ni Glody. You made mention kanina nga daw usa sa mga kalahian sa itlog o sa manok o sa itik kay kanang sa gidaghanon, no, ang kining itlog sa manok medyo ingon pa nimo kanina paspas ang kining pagdaghan, and sa itik medyo napila ka adlaw ang huwaton. Aside from that, sir, like unsa pa man ang mga like kasi kanang ang management ang kay di ba kanang mga paitlog nga manok ipamutang ra man nag cage sanja, sige lang sa siging pakaon ja sige pong itlog, no, and kini pong itik di ba kay murag naman ni ipamutang man ni sila murag swampa unsa may mga siguro kalahian nga nung siguro until na murag medyo di padaghan ang nag kuang gyud padayon og produce nining itlog sa itik. Ang naka-nindot po naka-advantage po sa itik, sir, kay kung sa manok nahanglan jud siya kanang intensive or semi-intensive or semi-extensive nga setup, no, silang housing. But kini sa manok, although mo require gyapon siya sa nganing mga housing systems, but usa sa naka-advantage sa itik kay tungod pwede ra ninyo siya i-rear, no, na uban na gigamit as pest control sa mga kahumayan, no, para moay mukaon sa mga kuhol nga kining kuhol once nga kanon ni sa mga itik dako di kay ni siya gamit, no, kay nganuman usa ni siya ka protein rich natural food sa mga ducks. Ang purpose ini mo ni siya makapatabang especially sa pagpangitlog sa itik kay since protein man ni siya, then kining nutrient composition nga makuha nila sa itik mo ni makatabang pod aron makapalig-o nung makapabaga sa ilahang bagal sa itlog, no. Then ang naka-advantage po ning ducks compare sa itik kay dili na kay ingon nga kanang hasol or kuti ang pagbuhi kay tungod kay they are also considered as natural foragers, no. Unsay pwede nila makaon within sila area, pwede ra nila makaon. Now, although kung imong purpose is sa ngani nga setting, but na sila way, no, nga mabuhi sila or makaproduce gyapon sa ngani nga mga sa ngani nga itlog tungod kay they are called as natural forager, no, compare sa manok nga kuti kayo kanang daghan kay proseso nga pwede nato ikuan hindi nato mapakaon mapiktuhan ang egg nila, ang ilahang meat. But for ducks, although nagyapon ni gi-require nga mga feeding guides or feeding management, but ang usa sa advantage para ning itik kay they can be rare or pwede nato siya into a free range setup. Okay, so mura bag katong iyong raised in a stress-free environment matud pa, no. So madyo bitaw, no, kay siguro og katong mga gusto maglingaw-lingaw, so ato pa siguro explore ning kining kuano posibilidad nga magbuhi tag itik. And karon pa sad ko kasabot nga daghan din ang klase, waso ko kasabot nga abi ko bag color-color ay kalahi ana lahi-lahi man din na sila tuyo og purpose, no. So daghang salamat Sir Christian for that information. Ito ibalik ni Glody para sa dugang pa nga mga impormasyon. Okay, so daghang salamat Roel. Og sa kuan, sir, ba sa pagpangitlog sa itik ug manok, mas dagag kanang itlog. Actually, sir, kung magbase ta sa kadaghanon, mag-base po siya sa breed. Okay. Napoy kung mingon tag mga egg producers or egg type ducks, usual mag-base siya kung sa tuig mo dagan siya mga 500 or more than, no, or napoy uban nga maubos pod og 300 ang ma-produce nga eggs. Pero kung mingon po tag chicken, consistent bangod ang sa manok, continuous bang sa pagpangitlog. So dakog factor diha ang genetic niya, usapod nga gi-consider nato diha mao na ang environment. Kay bisan pag mingon nga kini nga itik is known as egg producers, pero kung wa siya sa sakto niya nga environment, kung mingon tag environment iyang management, care and management, di gyapon nato makuta ang gi-require nato nga gikinahanglan nga itlog sa kana pod nga particular nga lahi sa itik. So dakog factor ang genetic, dako pod factor ang environment, which is mao na ang management sa pagdala.
So kung mingon tag kadaghan nun, so usual mas daghan jud ang manok. Mas daghan naman. Mas daghan jud ang manok ma-produce compare sa itik. Pero again, sa gingon pa raw ganina, mag-base jud pud siya sa breed. Sa unsa pug pila pud ang ma-produce pud nga itlog sa itik. So lisod yun, no, kay taas kay demand unya gamay ra pud ang kuan ang pagdaghan aning mga itik. Anyway sir, wala gud kong oras sad. Unsa na lang imong message sa mga namina nato karon, no? Karong hapon na. Una sa tanan, pasalamat ko sa Department of Animal Science sa kaning pribileyo ug oportunidad no nga makapaambit pod nini akong nantiguhan ay baluan by nining egg processing, particularly sa ducks, no. So actually nindot ni siya nga production kay ngano musa ni sa makatabang pod, especially sa nagunahuna og nagplano nga magsugod og balot production. Although kutigod ni siya, pero kung imo lang kitaon makabawi gud pud ka mismo nini. Bisan man ako nagstoryaan ni nisulod sa kanuna nga magplano ko mubuhat og ingani, magmugna og ingani, pero ako pud gikita unsa pay mga posibilidad nga dapat pa nako may baluan. Og kani pod I know daghan tag pwede ma-apply, no, especially sa mga nanay eksperyensyado or nagsugod na pod nining balot production. So do na tay mga nagkadaiyang mga ideya, pero kini pod akong napaambit sa inyo, mao pod ni akong nahibaluan pod base pod sa unsa ko nasabtan, no. So ako ang masulti, nindot ni siya nga kanang negosyo, nindot ni nato i-venture, no, especially nga kung ato ang estado karon, no, nga nihit kayo ang itlog sa itik, no, usa ni siya nga makaginansya good pud ka kung magtukod ka niini. So ako na lang po di-appeal sa pag-ambit o pagpadayag kining karong umabot nga April 27 sa Department of Animal Science ni siya ipahigayon. All farmers are welcome, no, tanan farmers, tanan nga mga asosasyon sa mga daiyang mga munisipyo or dapit diri sa Leyte, no, dunay ipahigayon nga simultaneous seminar sessions from 7 a.m. up until 1 p.m. 7 a.m. to up until 5 p.m. So ninot ni siya kay dili lang ni bahin sa pagbuhi og itik, kundi napod ni diri ang pagbuhi og pugo, ang pagbuhi og kanang broiler, good animal husbandry practices sa goat and sheep, sa baka og sa mga nagkalailaing mga farm animals. Og unsaon pag-formulate og feed, which is magamit po nato especially sa pagbuhi og itik. So mara to. Okay, daghang salamat sir. So mga higala, mao kato si Mr. Anthony Christian Y. Conde, part-time instructor sa Department of Animal Science sa VSU, para ning atong tulumanon karong hapuna ang Tech Talk. Og sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayunda, ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon. O gikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Once again, Sir Christian Conte, thank you very much for being with us today. And sa ngalan sa itong mga kaubanan, kining inyo higalag-alagad sa kangin na Norvel Bugnos magpasalamat o maayong kanatong tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Dahil na rin sa matinding init ng panahon, kabi-kabilang sunog ang nagaganap. Kaya narito ang ilang tips para sunog ay maiwasan. Palaging i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit, lalo na kung aalis ng bahay. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Iwasan rin ang octopus connection ng mga